Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po kay ayos laang. Tayo magluluto po muna ng karne. At ari nga ako bumili ng kaunting pork chop sa palengke. Tama na ang kaunti, kamahal. Una ay hugasan muna natin ng ayos at ating titimplahan aray. Dini ngayon nagpisak na ako ng bawang. Mga kalahating ulo lang ang ating gagamitin dini. Tapos gagayatin natin ng maliliit. Aray ating gagamitin mamaya sa pagtitimpla. At aray tayo mag-uumpisa ng magtimpla. Ako nga pala yung maglalagay diyan ng konting bitchin. Tapos lalagyan natin ng marami-raming paminta. Masarap din sa garning timpla yung medyo maraming paminta. At aray ang ating bawang na ginaya at ilalagay na natin. Okay. At magpipisa din tayo diyan ng 4 na pirasong kalamansi. Ang ating nga pala lulutuin ngayon ay pork steak o bistik Tagalog. Kadaling gawain, subukan nyo aray. Diyan nga maglalagay din tayo ng toyo. Medyo madami ng kaunti. Tapos hahalu-haluin lang natin ng ayos para mamix yung ating mga inilagay. Tayo nga pala maglalagay din diyan ng kaunting suka. At aray ayos na ang ating timplahan kaya pork chop naman ang ating aayusin. Ang gagawin naman natin sa pork chop ay ating hihiwa-hiwain para pagka pinirito natin ay hindi bumaluktot. Yan kagaya ng ganyan. Pagka piniprito yan at hindi hiniwa ng ganyan ay nabaluktot. Kahirap iprito. At aray tapos na nating hiwain kaya ating mimikos-mikosin naman. Ako'y naghugas diyan ng kamay, malinis yan. Kita nyo ga, basa pa. Tapos tatakpan muna natin. Ari nga pala ibinabad ko muna ng kaunting minuto bago ko ipinrito para kumapit sa karne yung ating inilagay na panimpla. Ari nga palang timpla natin ay pwede rin prito lang. Kahit hindi nyo i-pork steak, parang timplang tapang taal ari. Ay subukan nyo ang garning timpla. Tapos ilalagay nyo sa isang lalagyan at itatago muna sa frigidaire. Ay di kayo may binabad na kayong tapan na pamprito ay subukan nyo. Kabango na ikasarap ha. Ay amoy nyo na ga. Amoy pala ang nakakagutom na. Ayaw di ma. At aray tapos na tayo magprito. Kaya yung natirang bawang na ating pinagtimplahan ay ating gigisahin din sa ating pinagprituhan ng pork chop. Garni ang paraan ko sa pagluluto ng pork steak ay kayo garni din. Tapos pag medyo golden brown na yan ay ating ilalagay ng ating piniritong pork chop. Hahalu-haluin lang natin ng ayos para medyo magisa ng kaunti. Sa mga gusto pong magluto ng garning timpla ay pwede nyo po rin gayahin. Sundan nyo lang po ang aking ginawa. At diyan nga ay ilalagay na natin yung ating pinagtimplahan ng pork chop. Tapos lalagyan din natin ng kaunting tubig para magkaroon ng sabaw at ating tatakpan at ating pakukuluin. At isa nga pala pong paalala, pagka kayo nagprito ng garning pork chop at gagawin yung pork steak, dapat half cook lang yung inyong pagpiprito para hindi matigas. Dahil ang pork chop pagka nasosobrahan sa prito ay matigas. Okay. At aray maglalagay tayo ng kalahating kutsarang asukal. Pero kung gusto nyo ng medyo manamis-namis pa, ay didagdagan nyo. At magpipisa din tayo diyan ng 2 kalamansi para masarap, naghahalo at tamis at ang asim. Digay-gayo ng masarap na pork steak. Wow. Tapos hahalu-haluin lang natin ng ayos para humalo yung ating mga inilagay. Dini nga pala sa amin ay pagkakahilig ng anak ko sa maanghang. Kaya ako'y maglalagay diyan ng mga 4 na sili, ginahit ko lang ng maliliit. Ay sarap na sipa na ray, ay sipol. At makalipas ang ilang minuto na kumukulo ay bubuksan natin at ating hahaluin. At syempre titikman natin kung ano ang lasa. Pag iniayos na sa inyong lasa at ayos na sa inyong sarsa, ay pwede nating ilagay ang sibuyas. Tapos pakukuluin lang natin ng isa at luto na yan. Wow. At taray luto ng ating masarap na pork steak ay di kayo kasimple lang lutuin. Ay magluto na rin kayo ng garne. Okay. Paano ako sasandok na muna din Ako sabayan yung kumain. Kita nyo gayan? Ay siya hanggang sa mulit. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood. God bless po.